Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Meron na naman tayong bibigyan dito ng ating mga opinion mga kabayan at reaksyon no sa mga pahayag na to ni AFP Chief Browner no. At saka isa pa, itong si Amy Marcos mga kabayan na presidential sister no. Abay tablado mga kabayan ng mga kabinete ni Bungit. Abay anong nangyari? Akala ko ba mga kabayan, sabi ni Claire hindi makikialam ang pangulo at iaalaw na magpahayag or tumugon sa papatawag ng komite ni Amy Marcos mga kabayan sa nangyari no sa diyan sa pagdukot no kay PRRD pagpapadala sa dahig. Abi teka mga kabayan, ano nangyari dito sa mga to at meron ng mga sulat-sulat na nabasa tayo dito galing kay Bersamin mga kabayan na sila hindi nadadalo ay nandiyan kulang pa mga kabayan yung mga information no na dapat malaman ng taong bayan kung totoo ba talaga na nasa tama yung kanilang ginawa na pagdukot kay PRRD no mga kabayan. So anyway, no, maraming salamat mga kabayan sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo mag-subscribe. At syempre, huwag niyo kakalimutan mag-like at mag-share na sa ganun mga kabayan ay dumami pa yung mga tao na makakapanood mga kabayan sa totoong nangyayari ngayon sa ating administrasyon. So pakinggan muna natin mga kabayan ang pahayag ng ating magaling na AFP Chief Browner patungkol dito sa parang tayo sasali yata mga kabayan dyan sa gulo sa Taiwan. Tapos tayo dito. But let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Dagdag ng AFP Chief. Tama yon mga kabayan. Tama yon. Magiging involved tayo, no? Sa pag-rescue, no, mga kabayan. Hindi tayo magiging involved sa gera dapat. Hindi man tayo mga kabayan sa takot, no? Hindi tayo sa takot, mga kabayan. Abay, napakahirap pagka nagkaroon ng gera, mga kabayan. Kung tayo sasali dyan sa gera na yan, abay, teka. Yun pa nga lang mga kabayan walang gera, gutom na ang mga Pilipino. What more pa kung magkakaroon mga kabayan ng gera. Nako, tapos tayo dito talaga. Bahagi ng paghahanda ang konsiderasyong nasa gyera. We are already at war. I am not referring to the kinetic warfare that we see between Ukraine and Russia, or between Israel and Hamas. But we are experiencing already cyber warfare, information warfare, cognitive warfare, political warfare. Ano mga kabayan, information na warfare, information mga kabayan, kayo ba nang gagaling mga kabayan yung information? Di ba sa kanila din, di ba? Katulad yan mga kabayan, yan pala yung plano nila, no? Na ganyan yung gagawin nila, naghahanda na sila mga kabayan sa parting Northern Luzon para dyan sa kung ano mang mangyayari dyan sa Taiwan versus China. So alam na mga kabayan ng mga Chinese na yan palang Pilipino, no? Ay nagpaplano na mga kabayan at kung ano ang kanila magiging parte dyan sa mangyayaring kung magkakaroon ng gera mga kabayan. Kita mo, sa kanila namang nanggagaling mga kabayan na information. Dapat nga itong plano na to mga kabayan ay top secret kasi nga mga kabayan, gera na yan eh. 'Di ba? Gulo na ng dalawang bansa yan tapos tayo makikisali pa. Lumalakas ang loob mga kabayan ng ating mga kasundaluhan, no? Hindi ko sinasabing lahat mga kabayan, itong mga leader, no, ng ating AFP, lumalakas ang loob nila mga kabayan kasi nga nandyan yung mga Amerikano, nandyan yung suporta ng mga Amerikano. Pero ano kaya mga kabayan ang mangyayari? Wag naman sanang matuloy pero in advance, no? Tingnan ninyo ang nangyari mga kabayan sa Ukraine, 'di ba? Iniwanan na ng Amerika. Nandun devastated nga mga kabayan yung nangyari sa Ukraine. Tayo kaya mga kabayan, hindi ko lang maintindihan talaga dito mga kabayan sa administrasyon ni Bungit, no? Bakit tayo masyadong gigil, no? Pagdating diyan sa usapin sa kumbaga sa China. Dati naman ayos naman diyan wala naman tayong problema Pero bakit ngayon para tayong mapupunta sa mga kabayan, mapupunta tayo sa gera dahil sa kanilang mga pakulo na to mga kabayan. Isipin mo, itong sinasabi na to ni Chief Browner, no? Talagang nakakatakot mga kabayan. Parang tingin ko yung Luzon ay mapapauna yata. Ko? Warfare. No? So, sinisingitan na tayo. Oh. The Communist China
is already conducting United Front works in our country. Hindi po kathang-isip yun na pinapasukan na nila, they're already infiltrating our institutions. Samantala, ipatutupad naman ng Philippine Navy ang pinalakas na order of battle sa West Philippine Sea at karagatang sakop ng hilagang bahagi ng bansa. Kabilang sa revamp ang command and control sa mga opisyal ng Naval Forces West at Northern Luzon at paghahanda sa mga karagdagang barko na darating, kabilang ang BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang. At Kita mo mga kabayan kita mo yan, tayo pa ang magiging frontliner mga kabayan kung sakali magkaroon ng gera dyan sa dyan sa Taiwan. Isipin mo yan mga kabayan, tayo ang mangunguna. Hindi lang naman tayo mga kabayan ng kaibigan ng Taiwan, 'di ba? Nandyan din yung iba't ibang parte mga kabayan ng Southern Asia mga kabayan. Kita mo, tayo pa ang bida-bida mga kabayan na mangunguna, no? Tayo magiging frontliner, sabi nito ni Browner. Nakakatakot tong mga padaling papahayag na to ng ating AFP, mga kabayan, nitong ating AFP chief na si General Browner. Ay kung sakali mga kabayan na mangyari yan, huwag naman sana, ay apektado mga kabayan ng Luzon. Kaya pala nandyan mga kabayan yung mga missile no ng Amerikano diyan sa Luzon. Nako, tapos tayo diyan. Anyway mga kabayan, yan yung pahayag nila. Wala tayong magagawa diyan mga kabayan. Dapat pag-isipan to ng gobyerno. Kasi malalagay tayo sa alanganin mga kabayan. Diyan nga lang wala pa tayong kinasasangkutang gera, internal problem pa lang tayo mga kabayan. Ang ekonomiya natin bagsak na. Katulad nung sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 'di ba? Meron doon na sinasabi na talagang tayo ay bumababa mga kabayan. Dumadaw ng ating ekonomiya. Kita mo 'yan. Lalo pa pagka nagkagera. Hindi sa nananakot mga kabayan, pero 'yan talaga ang magiging epekto niyan. Kita nyo naman yung mga bansa na nagkaroon ng gera, kita ninyo, ang daming mga batang sa daan na mga kabayan natutulog kasi wasak yung bahay. Yung mga donation nakukurap pa ng mga politiko. 'Di ba? So anyway, mga kabayan, pakinggan naman natin tong kay Aimee na to kung ano bang pinagsasabi nito dito at bakit ito hindi nasisiputin ng mga kabinete ni Bungit. Yes, I received a letter last night from E.S. Bersamin saying that the executive would not be attending the hearing on April 3. Nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin, bitin pa rin kasi preliminary report lang naman ang kinaya ko. Marami pa rin katanungan ng taong bayan. Maaring hindi Tablado mga kabayan. Tablado ang presidential sister ng mga gabinete ni Bungit. Alam niyo, ito nakikita ko dyan kasi mga kabayan. Tingin ko ito si Bungit mga kabayan, hindi talaga yan ang nagpapatakbo sa ating bansa. Tingin ko lang Kasi napaka-weak leader mga kabayan, isipin niyo. Ang sinabi ni Claire Castro mga kabayan na tagapagsalita nila dyan sa palasyo, hindi makikialam or hindi pagbabawalan ng administrasyon ni Bungit, no? Itong mga kabinete. At kung mayroong mga katanungan pa, itong komite ni Aimee Marcos mga kabayan, malaya mga kabayan. Di ba yan yung sabi ni Castro? Bakit ngayon itong si Bersamin mga kabayan hindi nasisipot? Diyan sa darating na pagdinig ngayong Webes, nakita naman natin mga kabayan na talagang napakarami ng mga lapses, no? Napakarami mga kabayan ang nakikita natin na mga mali sa nangyari doon pa lang sa preliminary investigation ng komite ni Aimee. Diba? Di na kailanganin ang partisipasyon ng mga opisyal ng mga ahensya ng gobyerno sa isasagawang pagdinig ng Senado sa ilalim ng Committee on Foreign Affairs. Ito ang nakasaad sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin kay Senate President Francis Chis Escudero at Senador Aimee Marcos. Kaugnay ito ng ginagawang investigasyon ng Senado sa pag-aresto at pagsuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Batay sa sulat ay binahagi ng opisina ni Senator Marcos, naniniwala ang palasyo na marami nang naihayag ang executive branch sa isinagawang pagdinig ng Senado noong March 20. Bukod dito, naglabas na rin ang senadora sa publiko ng kanyang comprehensive findings o malawak na natuklasan sa pagsisiyasat kaugnay ng naunang Senate hearing. Habang iginiit din ni Bersamin ang posisyon nito sa umiiral na executive privilege o ang hindi pagbubunyag ng mga napag-usapan sa pagitan ng Pangulo ng Bansa at mga miyembro ng gabinete nito. Kita ninyo, yan palang mga kabinete mga kabayan, may executive privilege. Bakit yung Vice President mga kabayan parang wala yata? Di ba mas mataas mga kabayan ang Vice President kaysa dyan sa mga kabinete appointee ni Bungit? Kita ninyo yung Vice President mga kabayan, di ba? Pinapatawag nila dyan sa Senate.
ng mga nandyan sa Congress, di ba? Naggawa-gawa pa sila ng letter na kailangan ipauwiin si Vice President at sumagot, no? Diyan sa mga sinasabing anomalya sa confidential funds at diyan sa impeachment. Kita mo yan, mga kabayan. Pangalawa, sa pinaka mga taas na posisyon, yun yung kanilang ginaganyan-ganyan. Pero itong mga to, dapat dyan mga kabayan i-show order, no? Kung ayaw umattend mga kabayan, i-show order nitong committee ni Amy Marcos mga kabayan. Pagka hindi pa rin umattend, i-cite in contempt nang sa ganun mga kabayan, makulong yung mga tulunggis na yan dyan sa Senado. Katulad ng ginagawa ng Congress, di ba? Sa Congress mga kabayan, batas na batas talaga. Pagka hindi ka pumunta, i-show order ka, sa sunod na hearing at di ka pa rin pumunta, contempt ka na mga kabayan. Ano kayong gagawin dito ni Amy? Gayunman, anumang ibang bagay na hindi nasakop ng naturang pribilehiyo ay lubos ng natalakay ayon sa sulat ni Bersamin. Ikinagulat naman ito ng presidential sister. Executive privilege at sub judice, alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kabisado niya yan, alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Walang pangkalahatang executive privilege lahat ng topic. Ang problema kasi mga kabayan, ang batas dito sa mga to ay hindi umiepekto, di ba? Kanyang social media page, inihayag ng senadora ang magkasalungat na pahayag na ito ni Bersamin at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Binigyan din ni Senador Amy ang nauna ng sinabi ni Jose Castro na hindi pipigilan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang mga gabinete kung sila ay papatawag sa pagdinig ng Senado. Katulad ng po sinabi natin ng mga nakaraang araw, hindi naman po pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members or secretaries kung sila naman po ay papatawag. At dapat nga naman tugunan kung ano mo ang mga katanungan na ibibigay sa kanila, provided po na ito ay hindi naman mag-violate na executive privilege. Yun naman po. Umaasa pa rin ako dun sa sinabi ni Presidente na hindi daw pagbabawal. Pero liwaliwanag ng sulat, bawal. Hindi sila a-attend. Sa unang Senate hearing kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, halos lahat ng mga dumating ay mga opisyal ng pamahalaan, partikular na mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ng senadora na maraming natuklasan na irregularidad mula sa unang pagdinig. Nayurakan din anya ang ilang karapatan ng dating presidente na hindi katanggap-tanggap para sa mambabatas. Sa kabila nito, marami pa dapat tilawin na issue kaya nagdesisyon ng mambabatas na magkaroon ng ikalawang pagdinig. May sulat ako sa kanila, baka naman ma-reconsider nila kasi sayang naman ang pagkakataon, maririnig ng tao kung ano talaga nangyari, kung nagkamali ako, tatanggapin ko naman at mas maganda yung nagkakaliwanagan kasi pag hindi sumisipot, ang duda ng tao may tinatago. Matik yun mga kabayan, talagang meron tinatago ang gobyerno ni Bungit. Kasi nga, kitang-kita naman mga kabayan sa mga nangyari, no? Pinagtatakpan nila ng maigay mga kabayan itong palpak, no? Itong pagdukot na to kay PRRD. Tapos ganyan mga kabayan na parang kumbaga mababaliwala yung effort, no, ni Amy Marcos na kapatid ni Bungit. So anong mangyayari mga kabayan? Nakatenga, nandiyan preliminary investigation pa lang ang nangyayari. Doon pa nga lang sa simula mga kabayan, nakita na natin na meron talagang paglabag at kita nyo, puro kasinungalingan na yung sinasagot nila. Dapat nga yun mga kabayan, sinite in contempt na agad-agad, di ba? Kasi nga, nagsisinungaling. Marami namang ebidensya na nakikita doon na talagang sablay mga kabayan, yung mga pinagsasabi nila, no? Salungat doon sa una nilang pahayag, kahit nga si Tory mga kabayan, meron din yung video na interview na sinasabi niya doon na pinagplanuhan niya mga kabayan. Siya pa nga ang bida doon sa interview na yon, di ba? Tapos nung nagkakatanggihan na, di ba? Binigyan din ni Senador Amy Marcos na ang usaping ito ay wala na sa pro-Duterte at pro-Marcos. Sa halip, ito anya ay tungkol na sa soberanya ng bansa at dagok sa mga abogado, korte at husgado sa Pilipinas. Nakatakda ang sunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa Huwebes, April 3. Asher Cadapan Jr., UNTV News and So yun mga kabayan, yun ang sagot, no? Diyan ang mga kabinete ni Bungit na talagang hindi sila attend ngayong darating na Huwebes. So kulang mga kabayan ng information at inaasahan natin kasi mga kabayan na
ma-cite in contempt itong mga kabinete ni Bungit na lintik ang sinungaling. But anyway mga kabayan, ito no, kailangan tayong maging ready no. Katulad yan sa pahayag ng AFP chief no na si Browner. Kailangan talaga natin mga kabayan kumbaga mag-ready kung sa anumang mangyayari, lalo pat Northern Luzon mga kabayan ang maghahanda para diyan sa kung sakali man na may mangyari mga kabayan na gera ang Taiwan at saka China. Kasi tayo yung magiging front, sabi ni Marbil, ay ni Browner mga kabayan. Maging mapagmatsyag tayo mga kabayan kung ano bang nangyayari na diyan. Yung iba nagsasabing lalayas na muna daw ng Pilipinas. Nako, ay tapos talaga tayo dito sa nangyayari na to. But anyway mga kabayan, tulungan natin itong ating mga kandidato no, na kung gusto ninyo na mabago mga kabayan ang takbo ng gobyerno ngayon, kailangan nating ipanalo mga kabayan ang 10 senatorial candidates no ni PRRD at tingin ko mga kabayan isama na rin natin si Gringo Hunasan diyan sa side ng PDP, di ba? Kita nyo naman yung effort ni Gringo Hunasan at noon pa man mga kabayan nakita na natin kung paano talaga to si Gringo maging isang senador. At nakita natin yung background dyan mga kabayan. Talagang makabayan din yan. So anyway mga kabayan, hanggang dito na muna yung video natin. Maraming salamat sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa mag-subscribe na kayo, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-share. Nang sa ganun mga kabayan, mas marami pa yung makapanood ng mga gantong video. So anyway, see you sa susunod na video mga kabayan. Adios muna.